kayo, bibidyoan ko lang ha. Para may makita ng ibang viewers natin. Pwede kang tumanggap pre ng ano, yung mga frame na pakikintabin mo. Oo. Pero yung ano kuya, kikitab lang, yung may mga kulay, kikitab lang yun. Pero hindi matatanggal yung kulay, no? Hindi, isang pahit lang kailangan. Kahit yung motor mo, wag yung matte black ha. Yung mga ganyan, luma-luma na ito. Glossy. Kung pinanasan mo yan, magmumukha ulit siyang bagong-bago. Ayan, nakikita mo, nangingitim. Kaya mo lang siyang mangitim na mangitim. Pero nagmumukha na sa lamin yan. Lahat pa ng pinanggalingan yung kuya, no? Oo. Magkano kuya benta mo dyan kuya? Mga 50 ano ko yan. Ayan, tignan mo. 150, no? Ito pala, mga guys, 150 lang ang benta ni Kuya Arman. Ano pangalan nyo Kuya Arman? Arman? Arman sticker ang ano ko eh. Arman sticker ang ano, no? Ano mo? Oo nga, no? Kita mo ang salamin na kagad siya, di ba? Oo. Pagka... Maganda yung mga gayang cranks na square taper, no? Kasi bakal, no? Oo. Sa cooler, hindi malulost thread yung thread, no? Alam mo yung kaibigan ko, dinayo pa namin sa Novaliches. Oo. Ang gusto lang pala niya, pakikintabi yung crank niya. Alam mo, hinihingi sa kanya 600. Ano, sabi ko, mahal naman. Sabi ko, ako natitira niyan. Ngayon, ginawa ko, niliyahin mo ka ako, liyahin mo ng pilong-pilong. Sabit lang. Bitab na. Oo, ang kitab ng bunga niya. Yung isang train na ganito, isang oras mo lang titirahin. Kaya naunahin mo yung kulok. Pag may mga ano, pagtyaga mo ng parang mga ganito, pagtyaga mo. Pagka ano, liyahin mo. Tapos ganun-ganunin mo na yung tulog kahit di mo na siya kalasin. Parang mo lang yung pagkala ganun. Pag pinasama mo rito, ganun-ganunin mo lang. Isang oras lang. Ngayon tututukan mo, isang tubo lang. Isang tubo muna. Pag super kintap na siya, pagka di mo nito. Pag nalinis mo na, Ano yung kuya, pagka na gano'n, nalagyan ko na yung basahan yun. Ano rin, kailangan madiin din yung pagkakapunas mo. Oo, madiin. Para umano, no? Oo, yung kalab-kagad. Tulad ng ginawa natin, di ba? Basta igal mo, pahit mo na siya na yung pahit hanggang gusto mo. Hanggang maging super salamin na siya. Tutukan mo lang isa-isa tubo. Isang oras lang yan, tapos. Isang oras. Isang oras lang, napakakintab na ng bike. May makikita ka rito, super kintab na bike. What's up guys? Magandang tanghali sa iyo guys. Dito si Ron. Ano pangalan ng isa? Lance, no? Sa tayo pupunta ngayon? Sa Kainta, sa Wata Bike Shop. Wata Bike Shop, no? Doon yung mga nagbebenta talaga ng mga fat bikes. Oo. So, sasamahan ko muna sila. Pero baka hindi ako mag-helmet. Baka ito lang dalhin ko. Tapos, ito yung mga bike nila. Dito. Yung mga bike nila, fat bike, tsaka road bike ni, ano, pangalan niya? Ron din? Lance Ivan. So, punta tayo ngayon dun sa sinasabi niya. And samahan niyo rin ako dun sa shop na sinasabi ko sa inyo na sa Kainta din. Yung pagdating mo ng junction, di ba, lagpas ka konti, lagpasan mo yung Pure Gold, sa bandang dulo, may McDo, may simbahan, kakanan ka na dun. Kasi dun ako dati pumunta, para lang sa adapter lang, di ba? Lumayo lang ako dahil sa adapter lang, di ba? Yung Tupre na brand ng mga adapter ngayon, di ba? So guys, paalis na tayo guys. Ayan, sila Ron tsaka si Ivan, no? Lance Ivan, no? Ayan, ang ganda ng road bike ni, ano, baka kami sa Wata Bike Shop tsaka dun sa sinasabi ko. So guys, magandang hapon guys. Ayan, kasama natin. Ayan, si Ron. Asan yung ano mo, bagong hub mo? Galing Wata Bikes, nandyan. Ayan yung hub niya. Pakita mo nga yung hub niya, bago niya. Ayan, no? Pang fat bike yan, no? So, sabi ni Sir daw, no? 13 speed, pwede daw, no? Yan, pang quick release lang siya. Oo. So, may grasa doon, no? Ikaw nang bahala kung tatanggalin mo yung grasa doon sa may bearing, no? Ayan. So, galing kami dun sa isang bike shop dito sa DN1, no? To, bumili ako ng chest belt pang cellphone. Ayan. Tapos ito, DJ lang dala ko. So, pauwi na ako kasi may gagawin pa ako sa bahay. Magpapakitab pa ako ng tinidor. At tanggalin ko pa yung mga uti-uting mga pintura. What's up guys? What's up, no? So, kanina galing kami nila Ron doon sa ano, sa Kainta, no. May pinuntahan kami isang mga tindahan ng mga fat bike, no. So, sorry to say, hindi tayo pinayagan doon kanina, no. So, ano pa, hintay pa daw ni Sir ng approval, baka payagan tayo mag-vlog. So, anyway, ito pa lang aking ano, itong aking
ang ginagamit na pag-vlog ngayon is bumili kasi ako ng bagong chest belt. Yung chest belt pala is ano lang siya, hindi lang siya para sa GoPro. Meron din siya para sa cellphone, no. So ito, mapapansin niyo meron na tong ano, meron na siyang ano. So itong pang-vlog ko ngayon is may ano siya dito, meron siyang ano dito. Ayun. Meron siyang stick na ano, ganyan para makapag-vlog ka. Para mataas mo yung pinaka ano, taas mo yung pinaka angle, no. Ayun. So, tapos meron na naman tayo panibagong chest belt, no. So 120 ko lang nabili dun sa bike shop sa pinunta namin sa Kainta na isa pa. Kasi bumili din ako ng part tool na tire lever. Pakita ko sa inyo. So ito guys, yung bago nating chest belt na binili kanina, no. So 120 lang 'yan. Tsaka ito namang part tool na tire lever, no. So sabi ni Sir kanina, ano daw to? Solid daw talaga tong lever na to. So 100 to isa, no. Kasi yung mga gumagamit ng mga ordinary kasi minsan napuputol daw. So nakadepende naman sa ano yan, sa gulong. Sabi sa akin kanina Sir doon sa isang ano, bike shop doon sa Kainta, yung Vittoria daw na gulong is ano daw sa kanila yun. Kumbaga alam na nila yung pinaka-issue na matigas daw talaga yung gulong na yun. So pag hindi daw ito ang gamit mo, hindi baka di raw matanggal yung gulong. Pero sabi ko kasi ano, baka nakadepende din sa natatanggal, eh nakadepende na rin dun sa klase ng Vittoria na gulong na yun. Kasi ito kasi yung sa tito kong bike is ano to, ito dati. So binigay ko sa kanya yan kasi wala rin bumibili. Lalo yung nandun sa taas, wala na rin bumibili yung ating CST Patrol na gulong. So itong Maxxis R-Net na to is ano to, 27.5 by 2.25. Tapos yung CST na Patrol is ano rin yun, 2.25 din yun, 27.5 pa rin. So nagpalit ako ng gulong kasi parang feeling ko kasi is yung gulong is mabigat din sa ahon kasi mahina lang ako sa ahon talaga. So nung nagpalit ako ng gulong ng Maxxis Space na 2.1, talagang naramdaman ko talaga. Naramdaman ko talaga yung gaanong gulong nung 2.1 na gulong na yun, Maxxis Space. Tapos ngayon nagpalit pa ako ng 32 teeth chainring from Shimano Jore M6100 na 1x lang. So tinanggal na lang nila Sir Jason yun para mabili ko yung chainring na yun. Tapos yung gulong na lang ang pinaka ano talaga doon, pinaka big deal. So baka sa gulong mag-1.95 tayong gulong. Pero hindi po na ngayon. Alin muna natin yung Maxxis Space natin dito. Ubusin muna natin yung gulong na yun. So matagal pa masisira yan, matagal pa mapuputpud yan. Kasi sa April baka magtrabaho na ako, baka hindi ko na magamit yung bike. So yun, yung gulong natin ngayon is for now, standby lang natin muna. So okay naman kahapon, kami kahapon, clown kami kahapon. Ang ganda. Medyo may nagbago nga dun sa ating jack. Si Kuya JM kasi kahit nakapulsos yun, malakas talaga po jack yun. Tsaka kasi meron na rin siyang siling sa akin na picture dun sa GC namin. Yung nakapunta sila ng windmill dati. So siyempre kumbaga kahit sa tagal ng panahon na nakalipas, alam pa rin niya kung paano talaga yung technique ng pagpa-jack. Ayun, kaya ako kasi starting noong 2020 November, tsaka ako nagpalit ng tsaka ako nagkaroon ng mountain bike na 8-speed 3x siya. Tapos sumabak ako agad sa buso-buso nang hindi ko alam. So sa buso-buso naman kasi guys, naglakad ako doon pero hindi ako ganoon masyadong hirap na hirap tulad sa 1x kasi sa 8-speed kasi is meron kang 3 plato sa chainring na naka-fix do sa cranks. Ibig sabihin, marami kang option na pag once na yung kadena mo sa likod is nakasagad na sa 8-speed na sprocket, pwede i-switch yun dun sa FD sa maliit na plato. So honestly speaking talaga, masyado na siyang patak. And talaga yung takbo mo, may kabagalan talaga. Pero okay lang kasi doon mo mararamdaman yung gaanong ahon na talagang karamihan sa mga MTB rider talaga, kailangan talaga
importante sa kanila na meron talagang 2x. Pero karamihan kasi ngayon 1x nila talaga ginagamit. No, lalo ngayon yung Segway Edison, di ba, may 13 speed na ngayon, pero nakaano na kasi tayo sa Shimano, kaya 12 speed lang tayo. Pero yung hub natin na Pops Proto version 5 is ano talaga yun, naka 13 speed talaga siya. Pwede siya dun sa player body na yun, kaya lang 12 speed lang talaga tayo. So meron tayo kinakabit na spacer. Si Ron pala bumili dun sa Watabike shop sa Kainta. Bumili siya ng hub na pang fat bike, no? So gaganda ng mga bike nila dun. Grabe, ngayon na ako nakarinig ng mga gulong na tigs 15,000, 10,000. Yun, yung mga ganong gulong. Dalawa na yun. May mga Maxis din, tsaka ibang brand pa. So, naghihintay na lang tayo sa approval kung kailan tayo tatawagan or titext para makapag-vlog tayo sa kanila.